Tayo po ay mananalangin para sa prayer for the nation. Ang focus po natin ngayon ay ang body of Christ. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at mabuti, tapat at nagmamahal sa bawat isa sa amin, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga lokal na iglesia na nagtitipon, Panginoon, sa araw na ito, online man or on-site. Nananalangin po kami, Panginoon, na ang pag-ibig ng bawat believer ay patuloy na sumagana at ang kaugnayan sa iyo, Panginoon, ay lumalim at tumatag. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa pagkakataon na nararanasan po namin, Panginoon, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat iglesia. Panalangin po namin, Panginoon, na patuloy na makapamuhay ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, ang bawat isa. Idinudulog din po namin, Panginoon, na kami po'y managana sa mabubuting gawa at lalawak sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na patatagin mo po ang aming pananampalataya at patuloy po, Panginoon, magpatuloy kami sa paglago sa kapangyarihan at tulong ng banal na Espiritu. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang bawat pamilya na magkaroon ng regular na prayer time at worship time, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, na sa bawat tahanan ay maisulong ang sambahay at ito po, Panginoon, ay maging paraan upang ang bawat miyembro ng pamilya ay magkaroon ng pagkakataon na mailapit sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga mission effort, Panginoon, ng mga mananampalataya sa loob at labas ng bansa. Idinadalangin po namin ang mga local churches, leaders at members, Panginoon, na makibahagi sa pagmimisyon at pagpapalaganap ng mabuting balita. Pagpalain mo, Panginoon, ang body of Christ, ang iglesia. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your
Purihin po ang Panginoon dahil ang kanyang mga salita ay buhay. Noon, ngayon at magpakailanman, ang kapangyarihan po ng Diyos ay walang hanggan. Ang pag-ibig niya sa atin ay hindi nagbabago. At kahit na nga po ba anong bagyo ng buhay, anumang unos, ang atin pong kaharapin, manatili po tayong payapa sa gitna po ng presensya ng ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Hide me now under your wings and cover me, within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, 'cause you are my God. You are my God. Oh, my Jesus. Find rest, my soul, in Christ alone.
still know you are God. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass, or whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forever. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll
worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Allow us, Lord, to dwell in your presence. Allow us, Father, to find peace and rest in you alone. May our soul bless your name all the days of our life. And Lord, we commit to you everything, every season that we are into. For you deserve the highest praise and you deserve the highest glory and honor. This is our praise and worship. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Nasa ikahuling linggo na po tayo ng buwan ng Hulyo at sa kabila po ng maraming pag-ulan na naranasan sa atin pong bansa, ang dalangin po natin ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sana po ay patuloy kayong nasa inyong mga tahanan at patuloy po tayong sumusubaybay sa gawain ito ng Panginoon. Minarapat po natin na wag muna po tayo magkaroon ng on-site dito po sa ating kapilya sa kadahilan ng napakarami pong mga lugar dito sa ating syudad ang nababaha. So gusto po natin kayo ay manatiling ligtas. At the same time, nandiyan pa rin po yung banta ng ating pandemya. Lalong-lalo po yung kumakalat ngayon na Delta variant ng coronavirus. So atin pong pinagpasyahan na gawing online na lamang po yung ating panambahan ngayong linggo. I hope kahit po online ay tayo nagkakaisa at tayo po ay sama-samang sumasamba sa Espiritu at syempre sa katotohanan sa atin pong dakilang Diyos. At syempre bahagi po ng ating pagsamba, hindi lamang po yung pag-awit ng mga papuri at pagsambang awit sa Panginoon, bahagi po ng ating paglilingkod ay ang atin pong pakikinig ng salita ng Diyos. So sasambahin natin ang Panginoon ngayon sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mensahe sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating serye ng mga sulat ng Panginoong Hesus sa mga iglesia, tayo po ay nasa ika-4 na iglesia na. Ito po yung iglesia ng Thyatira. At naniniwala po ako na sa mga nagdaang mga mensahe tungkol po sa mga love letters ng Panginoon sa mga iglesia ay kinatagpo po tayo ng Diyos at itunuwod tayo sa mga mali nating mga pamumuhay at sa mga bagay na kailangang iwasto sa atin pong pag-uugali. Basahin po natin ang mensahe ngayong umaga mula po sa aklat ng Revelation chapter 2 verse 18. Magsimula po tayo sa verse 18. Isulat mo para sa angel ng church sa Thyatira. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at may mga paa na parang pinakintab na bronze. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko ang pagmamahal mo, katapatan, paglilingkod at pagtitiis. Alam ko ring sobra pa ang ginagawa mo ngayon kesa nung una. Pero ito ang ayaw ko sa iyo. Kinukonsinti mo yung babaeng si Jezebel na nagsasabing prophet daw siya ng Diyos. Dahil sa teaching niya, naloloko niya ang mga lingkod ko na gumawa ng kahalayan at kumain ng mga pagkaing inoper sa mga Diyos-Diyusan. Binigyan ko siya ng time para pagsisihan at talikuran ang pagiging immoral niya, pero ayaw niyang magsisi. Kaya tingnan mo, bibigyan ko siya ng sakit at papahirapan ko siya ng matindi, pati yung mga kasama niya sa pangangaliwa, hanggang sa magsisi sila sa mga ginawa nila kasama ang babaeng yan. Papatayin ko rin ang mga followers niya para malaman ng lahat ng mga church na ako ang nakakaalam kung anong nasa isip at puso ng mga tao.
at ibibigay ko sa bawat isa sa inyo kung anong dapat niyong matanggap ayon sa mga ginawa niyo. Pero yung iba sa inyo na mga taga-Thyatira na hindi sumunod sa masamang teaching ni Jezebel at hindi natuto ng mga tinawag na malalim na sikreto ni Satan, ito yung sinasabi ko sa inyo, di na ako magdadagdag ng iba pang utos sa inyo. Basta huwag kayong bibitiw sa mga teachings ko hanggang sa dumating ako. Sa magtatagumpay at susunod sa mga pinapagawa ko hanggang sa dulo, bibigyan ko sila ng kapangyarihan sa mga bansa. Maghahari sila gamit ang tungkod na bakal at babasagin nila ang mga bansa na parang mga palayok na gawa sa putik. Tinanggap ko ang kapangyarihan ito sa tatay ko at ito rin ang ibinibigay ko. Ibibigay ko rin sa magtatagumpay ang morning star. Kung nakakarinig ka, makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa mga churches. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Humingi po tayo ng patnubay ng gabay mula sa ating Diyos. Aming Ama na nasa langit, salamat sa araw na ito. Salamat sa iyong salita na aming natunghayan. Patuloy na gamitin mo itong daluyan ng pagpapala sa aming lahat. Bigyan mo po kami ng isang bukas sa puso't isip upang ito'y aming matanggap. Patuloy na kami mabago sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at sa tulong at biyaya ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa mga kapatid, ang mensahe po natin ngayong umaga is Jesus is the Lord of the Church. Amen. Jesus is the Lord of the Church. So mapapansin natin na simula po sa unang sulat sa Efeso at sa bawat sulat po ng 7 iglesia, sa 7 iglesia sa Asia, makita po natin ng iisang bagay na si Jesus ang Panginoon ng lahat ng iglesia. Jesus is the Lord over the church. Amen? Hindi yung mga pastor o mga manggagawa. Amen? Kundi nag-iisa lang po ang Panginoon ng mga iglesia. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pansinin po natin kung paano dinescribe ng Panginoon ang kanyang sarili. Sabi niya, siya ang Son of God. Okay? So bukod sa Gospels, dito po lang natin makikita na ginamit ng Panginoon in referring to Himself, yung pong title na Son of God. Tinukoy niya yung kanyang sarili bilang anak ng Diyos. So, tumutukoy po ito sa kanyang pagiging divine o yung kanyang deity, yung kanyang pagiging Diyos. Hindi siya anak lang ng tao, hindi siya tao lang. So, ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos. Siya po ay Diyos. Ang ating Panginoon, ang ikalawang persona na nagkatawang tao. Dahil dito, siya po ay may kapangyarihan sa kanyang iglesia. Siya yung ulo ng iglesia, si Jesus ang Panginoon ng kanyang iglesia. Tinubos na kanyang binayaran sa pamamagitan ng kanyang dugo. At dahil po sa kanyang ginawa, sa kanyang muling pagkabuhay, ang Panginoong Jesus po ang Panginoon ng lahat at siya rin ang Panginoon ng kanyang iglesia. So may ilang mga bagay po tayong makikita rito tungkol sa Panginoong Hesus at yung kanyang kaugnayan sa kanyang iglesia. Ang sabi po, una, Jesus, dahil siya yung Lord and Church, Jesus knows the truth about the church. Alam po ng Panginoon yung katotohanan sa kanyang iglesia. Tinukoy po niya yung kanyang mga mata. No? Sabi, it's blazing like fire. So yung kanyang mga mata na nagliliyab ay para pong merong x-ray vision ng Panginoon. Nakikita niya yung kabuuan ng iglesia. Nakikita niya kahit yung tinatago po. At yung mga bagay na nasa lihim, pwede nating ilihim sa tao, subalit hindi natin pwedeng ilihim sa Panginoon. Sabi niya, siya may mga matang parang apoy na nagliliyab. Tumutukoy po ito sa kanyang pagiging omniscient o siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay. So Jesus knows the truth about the church. Pwede nating itago sa mga tao, subalit hindi po ito
maililihim at maitatago mula sa Panginoon. No? Si Jesus, ang Panginoon ng church, He knows the truth about the church. Amen? At dahil alam ng Panginoon, siya yung may mata na nagliliyab at nasisiyasat siyang buong iglesia. Ikalawa po mga kapatid, alam ng Panginoon yung mga mabubuting nangyayari sa kanyang iglesia. So Jesus, because He knows everything, He knows even the hidden things, alam din po niya yung mga bagay na lantaran at nakikita, syempre. So, ano po ang nakita ng Panginoon? May mga bagay siyang maganda na nakita sa iglesia. Okay, so dito po makikita natin yung ikalawang punto, Jesus praises the good in the church. No? Pinuri ng Panginoon yung mga bagay na nakita niyang mabuti, maganda sa iglesia po ng Thyatira. At maging sa iglesia natin, no? Dahil siya ang Panginoon ng iglesia, ang Diyos po ay nagbibigay ng commendation o papuri or praise sa Kanya pong pag-evaluate sa atin. Hindi lang naman puro pangit ang nakikita ng Panginoon. Siyempre kahit papano, meron po siyang nakikitang maganda sa Kanyang iglesia sapagkat ito'y iglesia niya. So, pinupuri ng Panginoon yon. So, hindi po maramot ang Panginoon sa pagbibigay ng papuri. So, dito po, as the Lord of the church, Jesus praises the good. No? Pinupuri niya yung mabuti. Siyempre, mabati ang mabuti. Di ba? So, yun po yung ginawa ng Panginoon dito. Okay? So, sabi po ng Panginoon, natutuwa siya sapagkat sila ay lumalago. Ito pong iglesyang ito ay active. Siya ay loving. Dahil siya ay active, siya ay loving. Ito pong iglesyang ito ay attractive. At ito po ay growing. Siguro ang motto ng church na ito ay loving God, loving people. Kaya lang medyo sumobra po yung kanyang pagiging loving. No? Yung mga bagay na dapat na mali na kanyang itinutuwid, ito po yung nakukonsinte sa iglesia po ng Thyatira. At minsan, pag hindi nga po natin nabalanse yung pagmamahal, ang labis sa pagmamahal, na wala pong pagbabalanse ng katuwiran at katotohanan, nagre-resulta po sa kamalian at sa pangungunsinti. At ito ho yung pangatlo, no, mga kapatid. By the way, mag-comment po tayo sa baba, sa ating comment section. Jesus is the Lord of the church. Amen. Sabihin niyo po, Jesus is the Lord of the church. So, si Jesus ang Panginoon ng kanyang iglesia. So, Jesus is the Lord of the church. Ikatlo po, nakatotohanan, because Jesus is the Lord of the church, Jesus exposes evil. Amen? He exposes evil in the church because of His blazing eyes. Hindi lang yung mga bagay na maganda ang nakita ng Panginoon. Yung mga bagay na kapuri-puri ang nakita ng Panginoon, nakita rin po niya yung napakalaking pagkakamali ng kanyang iglesia. No? Yung kasamaan na kung hindi po mache-check, kung hindi po masasawata, ay maaaring makasira o tuluyang makamatay sa iglesia. So makita po natin, in-expose, inilantad ng Panginoon itong kasamaang ito. Sabi po niya sa verse 20 ng ating talata, ito ang ayaw ko. So hindi lang pala niya sinasabi kung ano yung nagugustuhan niya. Sinasabi din ng Panginoon yung mga bagay na ayaw niya. So sabi niya sa iglesia ng Thyatira, ito ang ayaw ko sa iyo, kinukonsinti mo yung babaeng si Jezebel. So, in-expose ang Panginoon yung evil sa church. So, itong si Jezebel, palagay ko, hindi po ito yung kanyang tunay na pangalan, pero siya po ay isang babae na nabuhay doon sa panahon nila. Isa po siyang leader dito po sa iglesia ng Thyatira. Binigyan lamang po siya ng Panginoon ng titulong Jezebel. Now, sino ba si Jezebel? Pamilyar po tayo sa kwentong ito. Sa Lumang Tipan, si Jezebel po ay isa sa pinakamasamang babae sa buong Biblia. Siya po ay isang reyna na dahil yung kanyang asawang si Ahab ay mahina, ay inakay niya ang bansa sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, kay Baal at kay Astoret. At syempre kasama po ng panambahan sa mga Diyos-Diyusan na yon ay yung pong pakikipagtalik, no? Ganun kalaswa yung kanila pong relihiyon o yung kanilang pananampalataya.
At dahil dito, no, siyempre, sino ba naman ang aayaw sa ganong uri ng pagsamba? Ang Israel po ay nahumaling sa pagsamba sa kanyang Diyos, sa mga Diyos-Diyusan at tinalikuran nila ang kanilang Diyos, ang Panginoon, si Yahweh. So makita po natin, ang sabi ng Panginoon, siya ay nagsasabing isang propeta. No? Siya ay isang false prophetess. At siniseduce niya yung mga nasa iglesia po ng Thyatira at marami na po siyang naaakay at marami nang nahuhumaling sa kanya pong maling turo. Ano po ba? Hindi po siya nirebuke dahil siya'y babae. Nagkataon lang po yun. Nirebuke siya ng Panginoon dahil po sa kanyang maling turo. Ano po ba yung maling turo niya? Kasi po ganito po yun. Ang Thyatira, isa siya yung pinakamaliit na bayan doon sa 7 bayang binanggit po dito na sinulatan ng Panginoong Jesus. Hindi siya katulad ng Pergamum na strategic, ng Ephesus, at saka ng Sardis na kanilang kapitolyo noon time na yon. Ito pong Thyatira, maliit na bayan, subalit nandito po yung mga manggagawa. Ang bawat industry o yung bawat uri po ng hanap buhay may kanya-kanyang union or guild. At ang bawat isa may mga patron, no? Parang may mga patron sila. Parang sa panahon ngayon, may patron ng magsasaka, may patron ng mga mangingisda. So, ganun din po sa kanila. At kasama po sa pagsamba, doon sa mga patron na yon, yung pagkain ng mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan nila at yung pong pagtatalik, no? Yung immoralidad. So, hindi ka po makakapagnegosyo pag hindi ka kabilang doon sa samahan na yon, sa union na yon, or doon sa guild na yon. It so happen na siyempre sa mga totoong Kristiyano, magdadalawang isip ka. Kasi kaakibat po ng pagsama mo sa mga union ay pagsamba sa Diyos-Diyusan. At siyempre, kung ikaw po'y totoong Kristiyano, hindi mo maatim na sumamba sa mga Diyos-Diyusan. At hindi mo po maatim yung kanilang uri ng pamumuhay. Pero ang sabi po ni Jezebel, okay lang, walang problema, walang mawawala. Kristiyano ka pa rin naman kahit na ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyusan, kahit na ikay nakikipagtalik doon sa hindi mo asawa, kahit na ikay nangangalunya at gumagawa ng immoralidad, kahit na pinapractice natin yung ginagawa nilang kalaswaan, yung homosexuality na ginagawa nila doon sa kanilang mga pagtitipon, okay lang yon, walang mawawala. No? So malaya tayo, di ba? It is all right for us to do what they are doing. Okay? To indulge in sexual immorality, in idolatry. In other words, to be worldly. Yun po ang punto ni Jezebel. Okay? Ang nakataya dito, yung hanap buhay nyo, yung kabuhayan nyo. Siyempre, mahirap mawala ng hanap buhay, mahirap mawala ng trabaho. Ano na lang tayo, makisama tayo. No? Yun po ang doktrina at ipinangangaral ni Jezebel. They conform, amen, to the pattern of their pagan neighbors, no, sa mundo, just to make a living. Maunawaan naman tayo ni Lord. Sabi po siguro niya, naiintindihan ni Lord yun. No? Mahalaga, nagtatights kayo. Yung po marahil ang tinuturo ni Jezebel. So, business is business. Okay? So, iba ako pag-araw ng linggo, iba naman ako pag-araw ng Lunes hanggang Sabado. So, yung ganun po. Siguro, isa pang kanyang motto, walang personalan. Trabaho lang. Basta mag-tights ka, okay lang yon. So, mali po mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, mali. Okay? Maling-mali. So, hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon yung ipinangangaral ni Jezebel. At ito po ay, unfortunately, napakarami po ang nakumbinsi at tumanggap sa iglesia po ng Thyatira. Sapagkat sino ba naman ang aayaw sa ganitong klaseng katuruan na pwede ka palang kay Kristo at the same time sa mundo. Pwede ka palang nag-church pero at the same time nagtatampisaw sa kasalanan at sa nakikiayon ka sa takbo ng mundo.
So yun po ang napakasakit na katotohanan na marami po kahit sa iglesia ngayon ay mga tagasunod ni Jezebel at hindi po ni Jesus Christ. Amen? So sabi ng Panginoon, kinukonsinti nyo ang babaeng iyan na si Jezebel. Amen? So ito po ang lesson mga kapatid. A worldly church is a powerless church. Ang isang church na makamundo ay wala pong kapangyarihan. Hindi niya ma-rebuke man lang yung kanyang kapwa mananampalataya. And then, isa pa hong katotohanan, kung ano ang kinukonsinti, siya yung nagiging gawi. You get what you tolerate. Okay? So ito pong nangyari sa iglesyang ito. No? So nagkaroon ng sexual immorality, ng idolatry, ng homosexuality, and basically, hindi na sila nakukonsensya. Wala na po yung konsyensya doon. Sapagkat nagiging katanggap-tanggap sa kanila ang mga bagay na ito. Subalit, ito po yung tahasan, lantarang, pagsuway sa kalooban ng Panginoon, sa authority ng Panginoon. At syempre, when people reject the Lord's authority, He is no longer their God. Hindi pwedeng ginagawa mo yung gusto mo, at the same time, sinasabi mong nagpapailalim ka sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng magkasabay yun. It's either nagpapailalim ka sa kalooban ng Diyos at ginagawa mo yung kanyang gusto, yung nais niya. At yung pong authority niya, yung tinatanggap mo sa iyong buhay. Na sinabi ng Diyos, ang babae ay babae, ang lalaki, lalaki. Yun po ay pagtanggap sa authority ng Diyos. Pag sinabi mong ikaw ay babae na nasa katawan ng lalaki, ibig sabihin, you are rejecting the Lord's authority. At yun po ay ginagawa mo ng Diyos, yung damdamin, ginagawa mo ng Diyos yung sarili mo. Hindi na siya ang nagiging Diyos sa buhay mo. So we violate God's authority and He is no longer our God. If we continue to live ito pong mga kasalanang ito sa atin pong mga buhay. Amen. Amen. So Jesus exposes evil in the church. Amen. So ito yung nakakalungkot, yung pong mga ganitong uri ng doktrina ni Jezebel. Kitang-kita po natin, lalong-lalo na sa mga malalaking churches. Amen. Para lang po makahikayat ng maraming mga miyembro. At syempre, pag maraming miyembro, maraming mga tithes at saka offering, malaking budget, ay wina-water down, masyadong dinidilute yung pong gospel ni Jesus Christ, yung lordship ni Jesus Christ. At kahit sino pwede. Kagaya ng sinabi ko nung nakaraan, yung mga may sakit pwedeng pumasok, pero pag nasa loob, dapat gumaling na yon yung mga may sakit. Pero sila pinananatili nilang may sakit. Pinapakita nila na sila ay hindi narrow-minded, na kahit sino tinatanggap nila. Totoo po yung kahit sino, sabi ng Panginoon, pwedeng lumapit. Pero pag ikaw'y nasa Panginoon na, hindi na ikaw ang Panginoon, siya na yung Panginoon ng buhay mo. At dapat merong magbago sa atin pong mga buhay. Amen po mga kapatid. So ito po ang isang nakapanghingilabot na katotohanan. Ika-apat po, si Jesus bilang Lord ng Church, He does not only exposes evil, sabi po, He judges evil in the church. Yun nga sabi niya, He has feet like bronze. Alam niyo po mga kapatid, ang bronze ay simbolo ng judgment. Okay? So sa temple, sa tabernacle, yung pong mga kasangkapan doon na yari sa bronze, sumisimbolo sa hatol ng Diyos. So pag sinabing feet like bronze, ibig sabihin po, He is not only searching the church, He is not only exposing evil, but Jesus as the Lord of the church, He will judge evil. He is judging evil in the church. Hindi pwedeng konsintihin ng Panginoon. Kung nakukonsinti ng mga leaders, nakukonsente ng mga ilang mga tao doon, yung ginagawa na mali, si Lord never niyang kukonsintihin yon. At si Lord, ito, mahirap tanggapin ito, pero ito yung katotohanan, He judges evil, especially in the church. Nagsisimula yung hatol
sa tahanan ng Diyos, sa iglesia ng Panginoon. So ano sabi po sa verse 21? Ano yung magiging hatol ng Panginoon? Sabi po, binibigyan ko siya ng time para pagsisihan at talikuran ang pagiging immoral niya. Pero ayaw niyang magsisi. Di ba? Nalaman na natin yung salita ng Diyos. Paulit-ulit na po nating napakinggan at nadirig na hindi katanggap-tanggap sa Diyos yung pamumuhay na yon, yung ating ginagawa. At hindi pa rin po tayo nagbago, ang naghihintay na lang po sa atin ay hatol. No, yun po ang sabi, nagiging mahabagin pa, binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos ang bawat isa. Ang sabi ng Panginoon, ayaw nila magsisi. So ang kasunod na po nun ay paghatol. Ano po yung magiging hatol kay Jezebel? So sabi po sa verse 22, no? Kaya tingnan mo, bibigyan ko siya ng sakit at pahihirapan ko siya ng matindi. Pati yung mga kasama niya sa pangaliwa. Hanggang sa magsisi sila sa mga ginawa nilang kasama ang babaeng yan. Papatayin ko rin ang mga followers na para malaman ng mga church na ako ang nakakaalam kung anong nasa isip at puso ng tao. So ito po, tatlo yung parurusahan ng Panginoon. Parurusahan si Jezebel, parurusahan yung mga kasama niya, at parurusahan yung mga taga-sunod niya. Sabi yung children niya, yung mga followers ni Jezebel. So, unless they repent, pero sabi ng Panginoon, ayaw nila magsisi. So, ang kasunod po nun ay kaparusahan. So, matinding parusa ang daranasin po. So, dito po, literal, marahil na talagang pinatay ng Diyos. Ito pong si Jezebel, kung paano yung Jezebel ng lumang tipan ay pinatay. Di ba? Nagkaluray-luray ang kanyang mga katawan at kinain po ng aso. Ito pong si Jezebel, sabi ng Panginoon, pahihirapan niya at mamamatay. Hindi lamang siya, pati yung kanyang mga tagasunod. So makita natin mga kapatid, ang nakapangingilabot na katotohanan na ang nagtitimpi lang ang Diyos, pero darating ang paghatol. Si Jesus ang Panginoon ng Iglesia at siya po ang hahatol sa atin kung tayo po'y hindi magsisisi at hindi po magbabalik loob sa Kanya. Okay? So ano makikita natin? Kung ikay sumusunod kay Jesus, gantimpala, buhay na walang hanggan. Kung ikay susunod kay Jezebel, ano po ang naghihintay sa atin, mga kapatid? Kamatayan, kaparusahan, kahatulan galing sa Panginoon. Ano po ang punto? Your identity determines your destiny. If you are a children of Jezebel, you will reap punishment and God's wrath. Yung puot ng Diyos. But if you are the children of God, if you are a follower of Jesus and not of Jezebel, you will reap great reward. Amen? Amen. Tayo po ay gagantimpalaan ng Panginoon. Mamaya po pag-uusapan po natin. So, mahalaga po yung pagdidisiplina. Kung hindi natin didisiplinahin, for sure, didisiplinahin po yan ng Panginoon. At yung pagdidisiplina ng Panginoon, nakita po natin may purpose, may dahilan. Nadadali sa yung iglesia, nagkakaroon ng banal na pagkatakot sa iglesia ng Panginoon. Kagaya na nangyari sa panahon ng Aklat ng Gawa, nung si Ananias at si Sapphira ay pinarusahan ng Panginoon. Nagkaroon po ng banal na pagkatakot at nagkaroon ng pagdadalawang isip ng magkasala dahil ang Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan at nakatunghay at ito po humahatol sa mga ayaw pong magsisi sa kanilang kasalanan. So nadadalisay ang iglesia, tumatatag ang iglesia sa pamamagitan po ng disiplina. Amen. So kung yung anak mo, hindi mo madisiplina ngayon at hindi mo siya maituwid, darating ang panahon, baka pulis na ang kailangan para yan ay disiplinahin matuwid. Di ba? Kung yan ay pinagtatanggol mo kahit na may ginawang mali, pinagtatakpan mo pa rin, kinukonsinti. Darating ang araw, abogado na ang magtatakip doon sa mga krimen na kanya pong ginawa. Kung hanggang bata pa'y hindi po natin kayang disiplinahin yung atin pong mga anak. So mga kapatid, simulan po natin ang pagdidisiplina sa ating tahanan habang maliit pa yung ating mga anak upang sa kanilang paglaki, lumaki po sila ng may pagsunod, banal na pagkatakot,
pananampalataya at pagmamahal sa ating Diyos. Amen. Amen. So Jesus judges evil in the church because He is the Lord of the church. Hindi lamang po yun mga kapatid. Makikita rin po natin dahil si Jesus ang Panginoon ng kanyang iglesia, Jesus encourages His faithful followers. Amen. Sabi po sa verse 24 at 25 ng ating talata, pero yung iba sa inyo, so hindi pala lahat ay naging tagasunod ni Jezebel. Merong mga nanatiling tapat, may remnant. So ganoon naman po talaga sa kasaysayan, may mga iilan na yung iba'y tumatalikod sa Panginoon, yung iba'y na huhumaling sa mga maling turo. Pero may itinitira lagi ang Panginoon na remnant na para sa Kanya. So ito pong remnant na ito na hindi sumunod sa masamang teaching ni Jezebel at hindi natuto ng mga tinatawag ng iba na malalim na sikreto ng Satan, sinasabi ko sa inyo, di na ako magdadagdag ng iba pang utos sa inyo. So sapat ay mga tinanggap yung utos, sabi ng Panginoon, hindi ko natadagdagan yun. Basta wag lang kayong bibitaw sa mga teachings ko hanggang sa dumating ako. So mga kapatid, ito po yung isang katotohanan. Hindi lamang siya ang Panginoon, hindi lamang siya ang Son of God. Ang sabi ni Jesus, darating ako. So dito po ay nagpahiwatig ang Panginoon at talagang sinabi niya na siya ay muling paparito, siya ay muling darating. I will return, I will come, ang sabi ng Panginoon. So kapatid, wag na po tayong magpa-banjing-banjing pa sa ating pananampalataya. Ang Panginoong Jesus ay muling babalik. Siya ay darating upang tayo po'y gantimpalaan sa atin pong katapatan at parusahan yung mga taong tumalikod at patuloy na sumusuway sa Kanya pong kalooban. Amen. So dito po, in-encourage ng Panginoon yung mga tapat, yung mga nananatiling tapat sa Kanya. So bilang Lord ng Church, siya po yung nagagantimpala sa ating lahat. So ano po yung gantimpala? Ano yung pangako ng Panginoon? Ang pangako ng Panginoon, una, siya ay muling babalik. Amen? So si Jesus ay muling babalik. So Jesus is coming soon. Paki-comment po sa baba. Jesus is coming soon. Amen. Jesus is coming soon. Sabi ng Panginoon, hold on. Hold on to what you have until I come. Amen. Hawak lang, kapit lang. Magpatuloy lang kayo, magtapat lang kayo, ang sabi ng Panginoon, sapagat ako ay muling babalik. Panatilihin niyo yung inyong kabanalan, yung inyong katuwiran, yung inyong pagmamahal, yung inyong pagsunod, sapagkat ako ay muling babalik. Amen. Ano pa ho ang pangako ng Panginoon? Ito po yung pangako ng Panginoon. The faithful will overcome. Ang mga nananatiling tapat ang magtatagumpay. Amen? Bakit? True faith holds on to the end. Amen? Amen? True love holds on to the end. Yung mga tunay na nagmamahal, yung mga tunay na nagtatapat, tunay na nananampalataya, hanggang dulo po yun. Mananatili sila. At sabi nga ng Panginoon, ang mananatili hanggang wakas ay mariligtas. Magtatagumpay. Amen? So the faithful will overcome. They will share in His victory. Now, we will be victorious. No? We will be overcomers. Ang sabi ng Panginoon, we will be more than conquerors. We will share Jesus' victory. Sabi ng Panginoon, sa mga magtatapat hanggang wakas, sa mga susunod hanggang dulo, sila'y magtatagumpay. Ang sabi ng Panginoon. Yun po yung pangako ng Panginoon mga kapatid. So tayo po'y sasamahan ng Panginoon. Titiyakin ng Panginoon na mararating po natin yung finish line at hanggang dulo, tayo po ay iingatan niya ng kanyang makapangyarihang kamay kung mananatili tayong sumusunod at nagtatapat sa Kanya. Amen. So ulitin ko ulit, true faith holds on to the end. Amen. So ano pa po ang pangako ng Panginoon na hindi lamang yung victory, hindi lamang po tayo magtatagumpay. Sabi ng Panginoon, the faithful will reign with Him. Kailan po yun? Sabi niya, yung mga magtatagumpay ay maghahari. Amen? Sila po yung magtatagumpay, bibigyan ng kapangyarihan sa mga bansa. No? So they will reign with Christ
And they will receive dominion over the nation. So yun po yung pagtatagumpay na sinasabi dito. Sa muling pagparito ng Panginoon, pag itinagtag niya yung kanyang kaharian, ito yung tinatawag nating milenyo o yung millennial reign ni Jesus Christ. Tayo po na mga sumunod, nagtagumpay, kasama ng Panginoon, ay maghaharing kasama siya. Amen? At syempre, sabi, they will receive the morning star. Ang sabi po, yung tala sa umaga. Sino ba yung tala sa umaga? Walang iba kundi ating Panginoon. Isa sa title of Jesus, He is the morning star. They will receive me. They will inherit me. Amen? Ako yung kanilang tatanggapin. Ako ang kanilang magiging mana. Hallelujah. Jesus will be our inheritance. He will be our great reward. Hallelujah. Kung tayo po ay magtatagumpay. Hallelujah. If we will remain faithful to Jesus till the end, di tayo masisway ng mga maling mga turo, ng mga alok ng sanlibutan, hindi po tayo aayon sa takbo ng mundong ito, kundi mananatiling tapat sa ating pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. Ang sabi po niya, you will inherit me. I am your great inheritance. I am your great reward. So kapatid, sino ang susundin mo ngayon? Si Jezebel, yung takbo ng mundo, yung alok ng kasalanan, yung tukso, o si Jesucristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ng buhay na ganap at kasiyasiya. Your identity will determine your destiny. Kung sino ang sinusundan mo, yun ang magsasabi kung anong kalalagyan mo. Amen? So follow Jesus. Love Him with all of your heart. Obey Him. Submit to His Lordship because He is the Lord of the church and He is your Lord and He is my Lord forever and ever. Amen. Lord Jesus, patuloy kang maghari sa aming buhay. Patuloy na maghari ka sa iyong iglesia. You know the truth about the church because you are the Son of God and your eyes is blazing like fire, Panginoon. Alam mo yung mabuti, na maganda sa iyong iglesia. Alam mo rin yung evil. Ine-expose mo po yung evil at hahatulan mo yung evil sa iyong iglesia. Lord, dalangin ko by your mercies, by your grace, Lord, forgive us sa amin po mga kasalanan. Patuloy na ito'y amin ang matalikuran at patuloy lumakad kami sa katuwiran at kabanalan sa aming buhay. Sa sino mang mananatiling tapat magtatagumpay, napakarami pangako na iyo pong ipagkakaloob. At ito po ay encouragement sa amin na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga kahirapan, kami po ay magtatagumpay sapagkat sinasamahan mo kami. At yung tagumpay mo ay tagumpay namin. Kami maghaharing kasama mo at kami po ay magiging tagapagmana ng pinakamayaman at pinakadakilang mana sa lahat, walang iba kundi ikaw. Salamat po, Panginoon. We rebuke the spirit of Jezebel in your churches in the name of Jesus. We rebuke the spirit of worldliness na patuloy na yung sexual immorality, idolatry, and homosexuality. We rebuke this in Jesus' name. Yung materialism, we rebuke this in Jesus' name. And let the Lordship of Jesus reign sa aming mga buhay ngayon from now and forever. Amen. Amen. Magandang araw po mga kapatid. Muli i-comment natin, Jesus is the Lord of the church. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin para sa tithes and offering. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami dumudulog at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng aming mga tinatangkilik. Salamat po, Panginoon, sa iyong probisyon. Naranasan po namin, Panginoon, ang iyong katapatan at ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Sa oras pong ito, Panginoon, idinudulog po namin, Panginoon, tinataas sa iyo ang aming pong ikapu at handog. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kaloob at panalangin po namin patuloy na magamit ang mga handog na ito, Panginoon, para sa ikalalaganap ng mabuting balita. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isang naging bahagi ng gawain ito, ng pagsambang ito, Panginoon.
At tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pagmamahal, pagpupuri, Panginoon, at ang aming pasasalamat. Pagkilala, Panginoon, ang lahat ng meron kami ay buhat sa iyo. At ito po, Panginoon, itinataas namin at patuloy po namin ipinagpapasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa inyong pagkakaloob. At kung nais nyo pong ipadala yung inyong mga kaloob at mga ikapo, meron po tayong mga bank account at GCash account. Pwede nyo pong magamit para sa inyong mga online offerings sa inyong mga kaloob sa Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon sa pagtatapos po ng ating gawain ngayon. Manatili po tayong ligtas, sikapin po natin na kung hindi lang naman kailangan na huwag na po tayong lumabas dahil lagaan na po ang baha sa paligid natin at baka maulanan pa tayo, baka po kayo'y masipon, maubo. Mag-ingat po tayo. Ganun din po yung banta ng bagong variant, yung Delta variant. Dalangin ko po na ingatan tayo ng Panginoon. Siyempre, ingatan din natin yung ating sarili. Sikapin po natin na i-practice pa rin yung mga health protocols na matagal na natin ginagawa at kailangan pa rin po natin gawin sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dakila namin Diyos, sama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa aming mga kapatid na nagdiwang at nagdiriwang ng kanilang karawan. Salamat po at biyayaan pa sila ng maraming taon sa kanilang buhay. Aming kapatid na si Roxy Kalalang, we pray your blessing. Salamat sa answered prayer, Panginoon, sa pagkakaloob mo sa kanila ng baby, sa kanilang mag-asawa, Panginoon, sa kanila ni Andrew. Dalangin ko yung basbas at pagsama mo po. Patuloy na kalakasan, kagalingan, ang iparanas po sa aming mga kapatid na ito sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo rin ang kanilang negosyo, ang kanilang hanap buhay, sa pangalan ni Jesus. Dalangin din po namin ang basbas pagpapala mo kay Genesis na magdiriwang po ng kaarawan. Biyayaan mo pa siya ng maraming taon sa kanyang buhay, Lord. Continue to provide for his needs. Pagbalain po yung kanyang trabaho, maging mahusay po siya, Panginoon, sa kanyang paghahanap buhay at dalangin ko rin sa kanyang ministry, sa pagiging bahagi po ng worship team. Pagpalain mo po si Genesis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ingatan mo po ang bawat isa, lalong-lalo na ngayon na napakarami pong pag-ulan na nagaganap. Maraming lugar din ang lubog na sa baha, Lord. I pray your special protection sa iyo pong mga anak sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Dalangin ko rin ang provision mo sa mga kapatid po naming nangangailangan. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga kapatid kong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ganun din po yung pag-iingat sa amin laban sa banta ng COVID-19, lalong-lalo na po sa bagong kumakalat ngayon na variant, tinatawag na Delta variant. Lord, tulungan mo po kami na maging ligtas mula sa sakit na ito. Dalangin ko na mas marami pa po yung mabakunahan at maging available po ito sa nakararami, lalong-lalo na nga po sa lugar po ng Malolos. Dalangin ko rin po ang iyong basbas sa aming mga pinuno sa bayang ito, lalong-lalo na po sa aming gobernador, Daniel Fernando, at sampu ng kanyang mga kasama sa amin pong lalawigang pamahalaan, Panginoon, ng Bulacan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ganun po ang basbas pagpapala sa aming Mayor Gilbert Gatchalian at sa kabuuan po ng konseho ng bayan ng lungsod ng Malolos sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Basad pagpalain mo po ang bayang ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, patuloy ko rin itinataas sa iyo ang amin pong mga kapatid na may karamdaman, patuloy na ikaw po yung magbigay ng kagalingan sa kanila, ibangon mo sila mula sa balig ng karamdaman sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray healing right now in Jesus' name. In Jesus' name. Kapatid, ituon mo yung kamay sa mga oras na ito sa ating screen at nais kitang idalangin, Panginoon, yung kapatid ko ngayon na may pangangailangan, kailangan po niya ng kagalingan, hinihiling ko po ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Let your healing touch be upon them right now in the name of Jesus. Yung kapatid ko ngayon na may suliranin sa po, Panginoon, ay patuloy na nabibigatan. Lord, pag-aanin mo po at patuloy na bigyan siya ng
karunungan, kung ano pong mga pagpapasya na kanyang gagawin upang mapagtagumpayan po niya ang suliraning ito sa kanyang buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dalangin ko rin, Panginoon, yung mga kapatid namin na nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Hiling ko po yung kaaliwan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At patuloy na hiling ko rin po yung provision mo sa aming lahat. Lord, ikaw po yung aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw yung aming provider sa lahat ng mabubuting bagay. Hindi mo po kami pinagkukulang, Panginoon. Dalangin ko rin na magkaroon kami ng karunungan, ng kasipagan sa mga tamang gagawin, sa mga mainam na hanap buhay na amin pong gagawin. Tulungan mo po ang mga kapatid ko, Panginoon, na ito po ay mangyari sa amin pong buhay. Basta't pagpalain mo po kami, ingatan at patuloy na palakasin, patatagin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Hallelujah! Salamat po. Salamat sa iyong mga tugon sa aming dalangin. Salamat sa amin pong kalakasan, buhay na iyong pong pinagkakaloob. Salamat sa pagkakataong ito na kami nakapaglingkod siya sa aming mga pagsamba. Dalangin namin na basbas mo sa aming worship team. Patuloy na pagpalain mo sila. Pagpalain mo rin po ang mga leaders, mga members ng iglesyang ito at basbasan mong patuloy ang aming mga taga-subaybay sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, na nakatunghay sa gawain ito sa pangalan ng aming Panginoon. Basa mo ang The Sanctuary Assembly of God at patuloy na magawa namin ang iyong pong layunin, ang iyong pong misyon na mag-ibanghelyo at magdisipulo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po. Purihin ka aming Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tanggapin po natin ang basbas ng ating Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikiisa sa atin pong panambahan ngayong linggo. Kahit po tayo hindi nagkaroon ng on-site, pero alam ko narito ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa ating kalagitnaan. At dalangin ko po na patuloy tayong pagpalait ingatan ng Panginoon. Sa linggo pong ito, sa linggong darating, meron po tayong prayer and fasting. So makiisa po tayo. Kung kayo po hindi naman may medical conditions at pwede po kayong mag-fasting, ipag-fast nyo po yung kahit isang meal, samahan po natin ang pananalangin at syempre pagbabasa ng 5 chapters ng Bible po every day for the whole week, no? So Monday to Friday po yung ating prayer and fasting. Ang prayer focus po natin matapos na ang COVID-19, yung pandemyang ito. Panalangin din natin ang basbas ng Panginoon sa ating iglesia at sa kabuuan po ng iglesia sa Malolos at siyempre sa atin pong Bulacan section. Samahan niyo po kami sa pananalangin at kung ano man po yung kahilingan natin, let's pray for a breakthrough. Naniniwala ako may gagawin ng Diyos. Hindi matatapos ang linggong ito na yung pong ating idinadalangin ay hindi, tutugunin ng Panginoon. No? Tutugunin ng Panginoon yon. Magkakaroon tayo ng breakthrough. God will give us a breakthrough. No, kung tayo po ay makikiisa sa atin pong pananalangin at pag-aayuno ngayon pong linggong darating. Amen. So antabay lang po kayo sa ating mga anunsyo. Baka po kasi biglang magkahigpitan na naman dahil sa Delta variant. Manatili pong nakasubaybay sa atin pong GC, sa atin pong page at sa atin pong group para po sa ilang mga updates tungkol po sa mga schedules natin sa ating iglesia. Maraming salamat po kapatid. Hiling ko po yung basbas at pagpapala ng Panginoon para sa ating lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.